Sound. Sound check. Sound check. Sound check. Okay. Okay mga kapatid. Oy, medyo malakas. Good morning. Good morning po sa ating lahat. At kami po ay nagagalak na nagtipon tayo ngayong araw na to, Lord's Day. Personally, I'm glad to be with you, to be with everybody here kasi last Sunday wala po kami ng asawa ko, nagkasakit po kami. At it's so refreshing just to see the brethren. And I hope that is something na sinishare ng lahat every time that we gather. Meron tayong longingness, meron tayong desire to be with our brothers and sisters in Christ. At the same time, binabati din po namin ang mga sumusubaybay sa aming FB live stream. So hopefully, kung kayo po ay nanonood, please stay at samahan nyo kami sa aming pagsamba, sa pag-aawitan at sa pakikinig ng salita ng Diyos na sana ito ay maging beneficial sa inyo. But of course, like what we always say dito sa pulpitong ito, we would rather see you in person. Kaya kung kaya nyo po, kung if there is a way na makapunta po kayo at makadalo po kayo dito, please to come. We would like to meet you. And I believe marami na po sa mga Facebook viewers namin na na-meet na namin. So hopefully kung ikaw man ay nanonood ngayong umaga nito, sana find the time to come and join us in our worship. At I'll start po sa pagbati natin ng ating mga birthdays and anniversaries. Nandito na ba sila Kuya Dading tsaka si Ate Jo Samson? Nandito na ba? Okay. So sa August 27, wedding anniversary po nila. So batiin natin sila pag dumating na sila, no? And then sa August 28, birthday naman ni Ate Che Soriano. Nandito na ba siya? Wala. Out of town. Okay, sige. So if we do have the chance to greet them, let's especially sa ating brethren, no, batiin natin sila and let us be one with them in celebration sa milestone na ito. And then mamaya po after ng service, as an announcement, meron po tayong our usual lunch fellowship. So sa mga first timers namin, sa aming mga visitors, please stay. We would love to have fellowship with you. In fact, meron po tayong first timer dito. Ang pangalan niya si Le Francisco Mercader. At in-invite po siya, friend ni Nino Cortez. Ayan. Hello. So welcome. And may mga second timer din po tayo dito. At sana sa pag-continuous nyo po ng pagdalo dito sa amin ay dahan-dahan, makilala nyo kami, dahan-dahan ma-expose po kayo sa salita ng Diyos, sa faithful preaching. At syempre, makaranas din po kayo ng fellowship galing sa aming brethren, TNC, Trinity Neighborhood Church. And mamaya po, after ng lunch fellowship natin, meron pong prayer meeting. Mamaya po sa may mezzanine. The reason for that is today po ang ating youth career orientation na mangyayari po dito sa ating main hall. That's going to be from 1 p.m. to 4 p.m. Okay, so the rest of us na hindi naman kasali sa pinaka-event na yon ay we will have our prayer meeting sa mezzanine hall.
Okay? May mga other reminders pa po? Wala na? Okay. So tayo po ay dumalo na sa ating pagsamba. Sa ating mga nagtatrabaho, sa ating mga nakakaranas ng mga things or mga bagay na na-experience natin from day to day, meron po yung tinatawag na yung danger of complacency. Nagiging kampante po tayo. So ito yung usually mga bagay na may routine o laging nangyayari. So it may be yung ulam ni nanay na sinigang every Friday, parang expected na natin na every Friday meron ng sinigang, may masarap. Hindi papalya yan, hindi yan magfe-fail. Basta every Friday may ulam na sinigang si nanay pag uwi ko galing trabaho. And mga kapatid, napakadali po na i-dismiss natin ito to the point na ito po ay nagiging routine na in a way na we take it for granted, na parang binabaliwala na natin. So, same din po yan sa ating health. Si Pastor nga po, nag-send siya ng reminder sa GC ng men, no? Yung paano mag-diet, ano yung mga types of foods na magandang kinakain para makapag-diet. Kasi minsan hanggat hindi ka nagkakaroon ng sakit, hindi mo may isip alagaan yung health mo eh. Hindi mo may isip alagaan. And because we are being complacent. At kahit sa kasaysayan din ng ating mundo, even nations, empires, yung mga malalaking empires like the Roman Empire, they really stood strong. Yung Roman Empire, di ba, sila yung isa sa mga malalaking empire at that time. Actually, if not the biggest empire in that time. Pero bakit po sila nag-weekend? Nag-weekend po sila because historically, sila po as a people, naging complacent sila, naging distracted sa iba-ibang mga bagay, at therefore, naging divided sila. So sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, ganun din po. Pwedeng umaattend tayo dito, nagiging familiar tayo sa theological terms, Bible terms, things of God, yung mga inaawit natin ng mga kanta, yung mga prayers na regularly pinagpe-pray natin when we do our prayer meeting. Tapos syempre sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. May tendency po tayo na minsan tinitignan na lang natin po na ito na parang routine eh. Parang routine. Ay, narinig ko na yan. It's something just the ordinary. Ano na siya, nagiging routine na siya. Doon na nangyayari, yung nagiging complacent tayo, yung hindi natin ginaguard yung sarili natin to be tayo na may always to be on our toes lagi. So parang uupo tayo dito, makikinig ng salita ng Diyos, mag-aawit tayo. Tayo po ay parang, okay, Lord's Day, check. Parang naging check na lang siya sa atin. So mga kapatid, actually, ang salita po ng Diyos specifically warns us about this danger. So if you have your Bibles with you, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 95 verses 7 to 8. Psalm 95 verses 7 to 8. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan na kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay, ngayon kung iyong pakikinggan ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang iyong puso gaya ng Meriba, gaya ng araw sa ilang sa masa. So, ano yung Meriba tsaka yung masa, no? So, kanina nag-usap kami ni Pastor, kinonfirm ko sa kanya. So, these are terms amongst the Israelites na very common, na kapag binanggit ang dalawang terms na ito, Meriba at masa, it will remind the Israelites of their complacency, yung pagka nag-grumble sila, yung reklamo nila sa ating Panginoon at that time. So these are places in the Bible. Kaya nga mga kapatid, nakita natin dito na we should never take God's word
or even our salvation for granted. Laging dapat may bigat sa ating puso. Hindi bigat na, just to be clear, no, hindi bigat na parang stressful. Hindi, bigat kasi gusto natin magkaroon ng awe. We want to give awe and may reverence sa ating pagsamba sa ating Panginoon. And this is exactly why we gather every Lord's Day. So again, balik tayo dun sa checklist. So hindi lang po ito parang tick box na parang task manager. Okay, Lord's Day, na-check na natin. No. Dapat hindi natin ito i-treat like that. But this should remind us kung ano yung totoo, kung ano yung kahalagahan na nare-renew tayo sa ating pananampalataya. And also amongst the brethren, yung palakasan natin, how we encourage each other. And this is all forms of worship to our living God. And of course, that will be ang pinaka-climax, which is the preaching of the Word. Kaya mga kapatid, as we begin, let us set aside yung mga, although yes, important, may mga personal tayong mga ginagawa throughout the week, but just this one day, ngayon sa ating pagsamba, let us set aside our distractions, even our complacency. Huwag tayong maging complacent, mga kapatid. Let us come with reverence. Let us sing with joy. Magkaroon tayo ng eagerness. Kasi imagine mga kapatid, ang Panginoon ang nagligtas sa atin. Ang Panginoon ang laging nagsusustain sa atin. So, He is the only one that is worthy of our worship. So, mga kapatid, I want to invite you to bow your heads and let's pray. At manalangin tayo na sana tayo ay bigyan ng Panginoon ng eagerness, ng encouragement para tayo makapagsamba ngayong araw na to. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat na kayo po ay binigyan niyo na naman kami ng pagkakataon na kami magtipon bilang isang iglesia, na kami po ay humihingi ng tawad sa iyo sa mga kasalanan na nagawa namin ngayong linggo na to. It is too many to mention, but your grace, Panginoon, we are so in awe of your grace that you still allow us to step foot in this place, to step foot amongst your people, and you give us the opportunity to repent. You give us the opportunity na kami po ay makapag-awitan with each other, na kayo po ang audience namin. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo itong binibigay sa amin. At dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang aming puso at isipan, na kung sakali mang merong tendency na kami po ay maging complacent, na kami po ay ma-filled with any sort of fear regarding sa work, regarding sa school, may you bring us that peace so that we can worship and we can focus on you. Salamat po aming dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, sa ating first hymn, aawitin po natin. Actually, pinaawit po ito ng ating Deacon Jojo like 2 weeks ago. And I was reminded, on a personal note, I was really reminded how beautiful yung pagkaka-construct ng lyrics dito sa hymn na to. No? So, ang sabi sa awit na to, pinapahayag nating lahat ang pagpapala ng Diyos. Kaya siya lang talaga dapat ang ating purihan. At we have to do this with every inch of ourselves, of our body. Kaya tayo po'y tumayo, awitin po natin ang ating first hymn, O come my soul, bless thou the Lord. Bless thou the Lord.
Maupo na po tayo. Patuloy po tayong magpuri at patuloy po tayong nasa disposisyon ng pagsamba. Patuloy po tayong mag-focus at ang kasunod na ating aawiting ang To God Be the Glory. So mga kapatid, patuloy nating sa ating mga kaisipan, no, patuloy nating itaas ang pagpupuri sa ating Diyos. We have to remember na lahat ng kaligtasan, lahat ng biyaya, lahat ng kabutihan na nararanasan natin sa ating buhay ay nanggagaling mula sa Kanya. Kaya awitin natin with conviction, awitin po natin, we take it to heart ang pag-awit natin itong hymno na to. To God be the glory, great things He hath done. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh God, to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the finest offender who truly believes, that moment from Jesus forgiveness receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh God, to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great rejoicing through Jesus the Son, but newer and higher and greater will be our wonder and transport, and Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh God, to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Ngayon mga kapatid, dumayo na po tayo sa ating tithes and offerings. Ang ating pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba. So mga kapatid, this is not just about the money. Although we are putting in physical money into sa ating mga offering basket, but ito po ay gaya ng nasabi ko kanina, parte ng ating pagsamba. Ito lang ang pahiwatig. This can also remind ourselves na hindi tayo ang nagmamay-ari ng kung ano mang ang na-acquire natin sa mundong ito, whether it's a physical blessing
or it's a favor from work, this should remind us that ito po ay nanggagaling sa ating Panginoon. At syempre, we should always pray na ang nalilikom na ating mga offerings, tithes and offerings ay we should pray na ito ay magamit sa further expansion ng gospel dito habang tayo ay nabubuhay. Kaya let's pray for our tithes and offerings. Aming Panginoong Diyos, lahat po ng aming tinatanggap ay galing sa iyo. Tanggapin mo nawa ang aming handog bilang tanda ng aming pasasalamat sa iyo, at naway ito ay magamit sa kalalago at sa papakalat ng ebanghelyo dito sa mundo na ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Para po sa ating scripture reading, tawagin ko po si Kuya Nel Tolidas. Morning sa inyong lahat. Tayo ay dadako sa ating regular na pagbasa ng scripture. Tayo po ay nasa New Testament. Sa mga nakakaalala, nasa chapter 5 na po tayo ng Gospel according to Matthew. Mateo, Kabanata 5. I will not ask everyone to stand up because this is quite a long chapter. So manatili lang tayo nakaupo. Sige po. At yung mga nasa bahay ay maaari din kayo sumunod. Ipa-flash naman sa monitor. Beginning verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok, at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya, at ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapi, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at masaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Verse 13. Kayo nga ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Verse 17. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok
o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Verse 21. Narinig ninyo na sinasabi sa mga tao, noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka agad sa nasasakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nasasakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. 27. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay patapon sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. 31. Sinabi rin naman, sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid, ay nagtutulak sa kanya sa pakikiapid. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalunya. Verse 33. Narinig din ninyo na sinasabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Verse 38. Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao, at kung ikaw ay sampalin ng sinuman sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sinuman at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sinumang pumilit sa iyo na lumakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram mula sa iyo. 43. Narinig ninyo na sinasabi,
Ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba ganun din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kay sa iba? Hindi ba kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? And finally, verse 48, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama na nasa langit na sakdal. So, sa nakalipas na kabanata ay inintroduce tayo ng apostol ni Mateo sa panimula ng public ministry ni Jesucristo ng ating Panginoon. Pag sinabing public ministry, ito yung kanyang pagtuturo at kanyang pagpapagaling o mga miracles. It demonstrates Jesus or Matthew's beginning chapter 5 with what we call the Sermon on the Mount. Magpapatuloy iyan hanggang sa chapter 7. Isa sa pinakaimportanteng pagtuturo matatagpuan natin sa New Testament. Strategically placed sa panimula ng aklat na ito to emphasize yung kanyang importance. Maraming tinuro ang ating Panginoon dito. Simulan natin sa bottom. Sabi doon, love your enemy. Hindi lang love your enemy, ipanalangin siya. Tinuruan din niya ang mga apostol. By the way, ang kausap ng Panginoong Jesucristo dito ay kanyang mga disciples. Bagamat nasa paligid niya ang mga crowd na kasama niya nung mga nakalipas lang. And just like in our case, there are believers in this room and there are the crowd. Okay? Nagturo din siya patungkol sa pamumuhay ng may integridad. Let your yes be yes, your no be no. Christians should be known for honesty and integrity. Tinuruan din niya ang mga disipulo about guarding their hearts. Hindi lamang ang kasalanan ay hindi nangyayari pagka ginawa mo na ito. Ito ay nangyayari sa puso pa lamang. Hindi ka nagkasala ng pagpatay sa aktual na pagpatay, kundi sa puso ito nagsisimula. Nagturo din ang ating Panginoon bilang salt and light of the earth. And doon sa bandang una, sa verses 3 and 12 ay doon binanggit yung tinatawag na Beatitudes. Sa Latin word, ito ay ibig sabihin ay blessed, happy, fortunate, or somebody who enjoy God's favor. Merong 8 blessed na binanggit ang kabanatang ito. Poor in the spirit, those who mourn, those who are meek, those who hunger and thirst for righteousness, those who are merciful, pure in heart, peacemaker, persecuted for the sake of righteousness. At bawat isa dito ay sinusundan ng they shall be, or they shall inherit, or theirs is the kingdom of God. So paalala lamang at warning sa mga hindi pa mananampalataya. Let us not think na kung ikaw ay nakakaranas ng isa o ng mga bagay na ito, ikaw ay masasabing pinagpala. Gaya ng sinabi ko kanina, ang kinakausap ng Panginoong Jesucristo dito ay ang mga disipulo niya. Also, these teachings are not formula on how to become Christian that you have to experience first. Rather, Jesus is telling his disciples, us, the believers, the way to the kingdom. Na nasa kanila ang kaharian ng Diyos, bagamat the full blessings is yet to come. And finally,
At most importantly, ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin ng central message din ng buong aklat ng Mateo. Nabanggit ko noong nakaraan na ang central theme ng book of Matthew is the fulfillment of the promises foretold in the Old Testament. Sinabi nga sa verse 17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako, sabi ng Panginoong Hesus, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo ng patungkol sa righteousness. Verse 20, may clean na lang. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi dito ng Panginoon, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Diba kanina binabanggit that you shall be with me in the kingdom, that you shall inherit the kingdom. Pero sila sabi dito, maliban na higitan ninyo ang katuwiran ng eskriba at ng fariseyo, hindi kayo makakapasok doon. Para sa isip ng mga Hudyo, lalo na ng mga disipulo na nasa kanyang harapan, paano yun? Ang benchmark ng righteousness sa kanilang panahon, ang mga eskriba at mga pariseyo. Ito yung mga nagsisipag-aral, nagsasaliksik patungkol sa Scripture. Walang ginawa yan, kundi mag-aral ng Scripture, i-kopyahin yung Scripture, paliwanag ito, i-explain ito sa tao kung paano i-apply sa kanila. So paano 'yon? Sabi ng Panginoon, hindi kailangan higitan ninyo ang katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo kung kayo ay nais makapasok sa aking kaharian. Makikita natin, 'di ba? Ang mga taong ito, sila yung nagbabantay sa bawat kilos ng ating Panginoon. Who among the Jews can surpass the righteousness of scribes and Pharisees? No one. Only through Christ alone. And in order for his disciple to enter his kingdom, Christ demands us to be perfect. Yun yung sinasabi sa kahuli-hulihang verse. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Holy. Anyone here who is perfect? No one. Ngunit, tanging sa Panginoong Hesukristo, tayo ay makakatamo ng perfection. Tayo ay makakatagpo ng righteousness na matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesukristo kung tayo ay mananampalataya at kikilala sa kanyang ginawa para sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo nung siya ay mamatay, inilibing at muling mabuhay. So ilang po. Thank you po, Kuya Nel, sa pangunguna sa pagbasa ng ating scripture reading. And bago po nating basahin yung ating scripture text or ang ating sermon text, awitin po natin ang ating preparatory hymn, Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Your truth
Sige po, basahin po natin ang ating sermon text for this morning. So we will start sa Luke 8:18, tapos tatalon po tayo sa Hebrews 2:1-4. Sabi po ni Pastor, dito po mag-center ang message sa Hebrews 2:1-4. So let's start sa Luke 8:18. Kaya't mag-iingat kayo kung papaano kayo nakikinig, sapagkat kapag siyang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang sino mang wala, pati na ang inaakalan niyang nasa kanya ay kukunin. Ngayon, talon po tayo sa Hebrews 2:1-4. Hebrews 2, verses 1-4. Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating naririnig. Baka tayo matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, papaano nga tayong makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Verse 4, na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Tawagin ko na po si Pastor. Salamat, Brother Mark, sa pangunguna sa pananambahan. Tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang panalangin. Ating pong alalahanin sa panalangin ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Kahapon si Yan, birthday niya. And then this week, si Cheche na naka-out of town ng buong pamilya dahil holiday tomorrow. And also, ang wedding anniversary ni Brother Dading and Sister Jonaline. And Thanksgiving din sa board exam ni Jeter. So marami tayong dapat ipanalangin at ipasalamat sa ating Panginoon. Mamaya po, ang ating prayer meeting ay 1 o'clock sa mezzanine para bigyang daan yung ating mga gawain ng mga kabataan this afternoon, yung pong career orientation. So yung pong mga nagpatala sa career orientation mamaya, 1 o'clock. So right after lunch, mag-gather po sila rito to discuss about yung mga courses. At naway maging gabay ito sa pagpili nila o yung pong expectation nila sa kanilang mga tatahaking kurso at trabaho. Pero the rest of the members, we will be gathering sa mezzanine. Yung pong ating gagawing formation ay parang ganito sa worship hall para mas ma-maximize natin yung gitna at mas marami ang ma-accommodate for our prayer time. So tayo po'y dumako sa mga panalangin nabanggit. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa buong isang linggong pag-iingat mo sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. At we are also representing our own families in this worship, in this corporate worship. We thank you and we praise you for giving us panibagong buhay at kalakasan na iginawad sa amin sa patuloy na pagpapahiram ng buhay na ito sapagkat ikaw ang may akda ng buhay at ikaw ang nagpapahiram nito. At ang aming pong mga pagdiriwang ng aming mga kaarawan ay patunay na ikaw ay nagpapala sa amin. Salamat po sa kaarawan na pinagdiwang kahapon kay Yan, sa linggong ito, O Diyos, kay Sister Cheche, bagamat we have already expressed our love and thanksgiving sa Kanya, at ganun din, Panginoon, ang wedding anniversary ni Brother Dading at Sister Jonaline. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa
ibang bansa. Patuloy po silang ingatan at gabayan hanggang sila'y makabalik na maayos. Maging Panginoong Diyos ang aming pong pagtitipon mamayang hapon sa panalangin. Samahan mo kami sa diwa ng pananalangin. At ang mga kabataan, O Diyos, sa kanila pong career seminar, samahan mo rin sila, O Diyos. Maging ang aming pong kapatirang iglesia, ang Grace Baptist Church of Los Baños, na mag-host ng isang Rebap Luzon project, ang Bible Teacher Seminar. Gabayan mo ang mga kapatirang iglesia na makikilahok, ang aming pong delegates. Ingatan sila na makarating na maayos, maging tunay na kapakipakinabang, maging fruitful at meaningful ang seminar at conference na ito. Dalangin din po namin na maging maayos ang kanilang pagbabalik sa araw ng bukas. Panginoon, tinataas ka rin po namin maging sa mga aming mga masugid na mga followers and viewers. Samahan mo sila, O Diyos, sa mga oras na ito, ang aking ama, si Papa Roman, ang mga ibang mga followers namin na naway bigyan mo ng pagkakataon na makadapang palad namin at makilala namin sila sa pananambahang kagaya nito. Tinataas ka namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan at sa tugatog ng aming pagsamba. Nawa ang iyong salita ang patuloy na humamon sa amin, magbigay sa amin ng konbiksyon kung kinakailangan, at iligtas kami sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Bigyan kami ng tenga at puso na handang makinig at sumunod at tumalima. Yamang ang aming paksa ay patungkol sa mga bagay na aming dapat marinig. Mangusap ka, O Diyos, sa mga oras na ito sa tugatog ng aming pagsamba in the climax of our worship. In Christ's name we pray. Amen. So this is part 2 ng ating sermon about the taking what you hear. Last Sunday po ay tinalakay natin ang chapter 8, no, na may kinalaman po patungkol sa talinhaga, at itong talinhagang ito ay nagre-represent ng iba't ibang apat na uri ng lupa, subalit ito rin po'y kumakatawan sa iba't uri at apat na uri ng puso ng tao. At ito ay may kinalaman sa kanyang pagkikinig. Ito ay may kinalaman kung papaano siya tumutugon sa salita ng Diyos na inihahasik sa kanya, na kanyang napapakinggan, na kanyang natututunan. Nakita natin ang unang bahagi o unang uri ng puso ay ang matigas na puso. Hindi ito nakapamunga sapagkat una nga ang composition nito ay matigas, pangalawa ay inagaw pa ng dyablo ang binhi na merong posibilidad sana na tumubo. Ang ikalawa ay yung mababaw at manipis na lupa. Merong manipis na lupa, ito'y sumibol, ito'y tumubo, subalit kulang sa lalim. Hindi siya sadyang malalim, kaya pagdating ng pagsubok at unos ng buhay, ito ay nagapi at natalo. At ang pangatlong puso ay yung tinatawag na preoccupied heart. Nandoon ang salita ng Diyos, tumubo, lumago, pero kabilang dito ay ang mga bagay na dapat ay inaalis at nililinis. Kagaya nga ng ating nabanggit, isang vegetable garden, upang ang isang vegetable garden ay talagang makapamunga at umani ng maayos, ay kinakailangan tatanggalin mo ang mga bagay na nakatanim doon na hindi dapat na nakikiagaw sa nutrients ng lupa. At yan ang sinasabi dito sa pangatlo. Sayang tumubo, sayang lumaki, pero hindi nakapamunga. Ang saysay ng pagtatanim ay pamumunga. At yung ikaapat na lupa ay ito yung tinatawag nating handang lupa. Handang makinig, handang lumago, handang isabuhay ang salita ng Diyos. At ito ay umani ng 60, 60 at 100. Sa ating pagtatapos sa mensahe last week, nakita natin na ang pakikinig ng salita ng Diyos, it must be active. It must be intentional and transformatory. May pagbabago. Merong nagaganap na dahan-dahang pagbabago bilang patunay na namumunga
ang salita ng Diyos. Pangalawa, natandaan din natin o napag-aralan natin bilang aplikasyon na napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos sa kadahilan ng ito ay ginagamit ng Diyos sa usapin ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Hearing of God's word is necessary for salvation. Kung wala ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi maliligtas ang makasalanan. Hindi niya mauunawaan ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa harapan ng Diyos. At pangatlo, nakita natin, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay kailangan para sa paglago ng mananampalataya. Matapos ang isang Kristiyano ay maligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang salita pa rin ng Diyos ang kakasangkapanin ng banal na Espiritu sa patuloy na pagbabago at kabanalan. Sa umagang ito ay ating ipagpapatuloy ang pangalawang bahagi kung paano tayo dapat maging maingat sa ating pakikinig. At nais ko kayong dalhin dito po sa Hebrews chapter 2 bilang pinaka-sentro ng ating mensahe sa umagang ito. At tatlong mahalagang bagay ang aking nais ibanggitin sa verses 1 to 4 at ito'y may kinalaman sa aspeto ng paksang pakikinig. At lalapatan po natin ng kaukulang lessons. Una, mapapansin natin in verse 1 that there is a vital warning. May mahalagang babala in verse 1. There is a vital warning, but secondly also in verse 2, we will also find here the inevitable consequences. Kung hindi ka mag-iingat dun sa babala, merong pong inevitable consequences. Meron kang talagang hindi maiiwasan na mangyayari. And thirdly, in verse 3 and 4, ipinahayag ang kadakilaan ng ating kaligtasan. The greatness of our salvation. Ito po ang tatlong mahalagang bagay na nais kong maintindihan natin. Maunawaan natin sa mga talatang Hebrews chapter 2, verses 1 to verse 4. Una, pansinin natin ang napakahalagang babala. A vital warning. Ang sabi po sa verse 1, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift it away. Pansinin po ninyo yung pong may akda ng Hebrews na pinagtatalunan ng mga commentators kung ito ba si Apostol Pablo. Ang sinasabi nila ay hindi si Apostol Pablo. May nagsasabing si Apostol Pablo. Hindi na po mahalaga kung sino po ang sumulat ng Hebrews kung hindi po niya inireveal kung sino siya. Ang mahalaga rito ay bahagi ang aklat ng Hebrews sa 66 books ng salita ng Diyos. We can put our assurance, our trust, and full confidence on this particular book. And particularly in chapter 2, verse 1, nagsimula ang pangalawang kabanata sa salitang therefore. Pag sinabi pong salitang therefore, ito po ay isang pananalita ng conclusion. Obviously, the word therefore, it refers to a concluding statement. Ano po ang kinukonclude ng verse 1 ng chapter 2? Yung mga naunang pananalita ng may akda sa chapter 1. Kaya kung titingnan po natin at atin pong igaglance, bibigyan natin ng mabilis na pasada ang chapter 1 para ma-appreciate natin yung salitang therefore ng chapter 2 verse 1. Ano po ang pinaka-statement previously ng chapter 1? Well, dito natin makikita in chapter 1, it stands out the supremacy of Jesus. The supremacy of God the Son, no other than the Lord Jesus Christ. In verse 3, chapter 1, sabi dyan, Jesus is the radiance of God's glory. Jesus is the exact imprint of His nature. Kung ano daw po ang katangian at ang essence at attribute ng Diyos Ama, taglay-taglay ni Jesus.
Sabi din sa verse chapter 1, Jesus upholds the universe by the power of His hand. Sa chapter 1, binanggit din dyan ang kanyang pagiging soberano at ang kanyang kapangyarihan. As a matter of fact, siya'y ikinumpara. Siya'y mas mataas sa mga anghel. Siya ay kapantay sa katangian ng Diyos Ama. Ang lahat po ng mga katuroang ito at katotohanan na ating masusumpungan sa chapter 1, ito po ang tinutukoy ng may akda pagdating sa chapter 2 verse 1 na therefore. Sabi sa chapter 2, therefore we must pay much closer attention to what we have heard. Yung pong mga mayayamang katuruan at doktrina patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na kanyang nabanggit na sa chapter 1, ito daw po yung dapat nating panghawakan. Ito daw po yung dapat nating paniwalaan. Na ang sinasabi ng may akda, ito ang dapat matanyag, ma-uphold, mangibabaw. Bakit po? Kasi ang may akda, ina-address niya ang kanyang mga mambabasa rito na ang mga Christians during this time ay nais nilang bumalik sa Old Testament rituals. That is the very contention of the author. He is making a very vivid comparison. Bakit ka babalik sa ceremonial system ng lumang tipan? Bakit babalik ka sa mga sa altar, sakripisyo, saserdote? Bakit babalik ka sa Old Testament rituals and ceremony samantalang there is the finality, the completeness, and the beauty in Christ Jesus? Lahat ng ito ay nagkaroon na ng sakatuparan sa bagong tipan. At yan po ang problema ng mga tao rito na ina-address ng may akda. He is explaining to them, he is addressing to them the superiority of Christ above all else. That Jesus is above superior even to Moses. In the Old Testament, Moses is a very high figure in the Old Testament. He is the leader of the nation Israel. Siya ang ginamit ng Diyos, kinasangkapan ng Diyos upang alisin sila for the years of slavery in Egypt. Kaya sadyang napakataas na figura, persona itong si Moses. At ito yung tila bagang nais balikan ng mga Kristiyano sa panahong ito, na kung saan sinasabi ng may akda na there is sufficiency. There is supremacy in Christ above all else. Ito ang isang nais kong dapat nating maintindihan. Kaya nga, we must pay careful much attention. Tingnan po ninyo yung verse 1. Andun po yung superlative degree ng intention ng author. We must pay much closer attention to what we have heard. Kung doon sa Luke chapter 8, verse 18, take heed of what you hear. Now, mas binibigyang diin dito ang dapat na mas pakikinig. Yung dapat na mas inaalam. The word pay attention is talagang nakafocus ka. You will not miss any details about it. That is the mindset na pinapakita rito. Kaya nga isang hamon sa atin, sa iyong pakikinig, ikaw ba'y kumbinsido na ikaw ay hindi papasa sa batayan ng Diyos? Ang iyong pamumuhay ay isang maruming basahan, kahit your good deeds sa pamantayan ng Diyos, ito ay isang maruming basahan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ng banal na kasulatan na wala sa iyong personal na mga gawa at sakripisyo at handog upang ikaw ay malinis sa iyong mga sala? The rituals, the ceremony are nothing in comparison to the finished work of Christ on the Lord, on the cross. Have you realized about you have offended the law of God? Na ikaw ay lumalabag sa batas ng Diyos?
Napakahalaga ang mga katotohanan ito at you have to pay attention on this. Inaamin mo ba sa iyong sarili at puso na sa ibuturan ng iyong puso ang kayabangan mo, yung self-pride, ang sandahilan kung bakit hindi mo maintindihan, hindi mo makita ang kaningningan ni Kristo. It is your own self-pride. You are blinded by spiritual pride. That's the very reason kung bakit hindi mo na-appreciate ang salita ng Diyos. That's the very reason na kung bakit may umaagaw sa pagtubo at pamumunga ng salita ng Diyos sa iyong mga naririnig. Dumating ka na ba sa iyong substantial knowledge about the Lord Jesus Christ? That salvation is not by tradition, it's not by ceremony, it's not by baptism, but the acknowledgement of Christ who paid your sin as a substitute, as a propitiation, as a perfect sacrifice. Kaibigan, you have to immerse your mind with God's Word. Pero paano may immerse ang iyong isip kung ito ay tuwing linggo lamang mo pinupunan? Na mula Lunes hanggang Sabado, your mind, your ears, your heart is full of many distractions. Full of secular news, full of secular music, full of chismis, full of Facebook and YouTube and Netflix. Paano? Paano sisibol at lalago na ang iyong pagkaing kaluluwa ay ang pananambahan? Ang 45 to 50-minute sermon na iyong pakikinggan, na hindi ka pa nakatutok, na nag-glance-glance ka pa sa iyong mga Bible app at sa iyong mga smart cellphone. We need to take heed of what we hear today in the world. The secular music, your daily fears na hindi mananampalataya, your closest friends na hindi mananampalataya, na hindi kumikilala sa Diyos. Sila ay nakaka-impluwensya sa iyo sa paggawa mo ng mga pagpapasya, sa mga pagpapakain ng iyong kaisipan. Kaya mag-ingat ka sa iyong pakikinig. Bakit? Kasi kahit ang mga taong ito ay maaaring magbigay ng impluwensya sa iyo, and they serve as distraction. Kaya kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, suriin mo, examine mo rin yung circle of friends mo. Kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya and yet you cannot extend intimacy, hindi ka makapag-trust sa mga kapwa mo mananampalataya sa iglesia at mas comfortable ka, mas confident ka sa mga kaibigan mong hindi mananampalataya, you have to reconsider, kapatid. Because their values is not your values. Their beliefs is not your beliefs. May the deepest friendship be the gospel friendship, not friendship with those who do not know Christ. Yan ang isang bagay na nais kong isang vital warning sa mga nagpo-profess na mga Kristiyano. Kaya nga, ang isang Kristiyano, kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi pa pwedeng wala kang spiritual community. Hindi pa pwedeng wala kang kinabibilangang spiritual community because ito ang kalooban ng Diyos. Na maging kabahagi ka ng isang spiritual community upang ikaw ay maging accountable at maging edifying ang fellowship mo sa mga taong ito. Secondly, hindi lamang natin makikita ang vital warning about take heed of what we hear from the world, what we hear from outside, from what we hear from our unbelieving peers and friends. But secondly, there is the inevitable consequences. In verse 2, sabi dun in verse 2, every transgression or obedience receive just
retribution. Ang bawat pagkakamali at ang bawat kasalanan ay may kabayaran. Ito po ang isang prinsipyo na hindi natin pwedeng itanggi na tinuturo ng Biblia. Sapagkat yung pong pagtalikod o yung pong dahan-dahang paglayo, kung hindi tayo magpe-pay attention, sabi dito sa verse 1, we must pay attention most carefully, therefore, of what we heard, so that we do not drift away. Alam niyo po yung salitang drift away, hindi po ito yung flash flood. Hindi po ito yun. Yung flash flood, in a matter of seconds, wala na eh. Di ba? Drifting away is dahan-dahan. Kung paano po ang isang bangka na itinali mo sa pangpang at nag-loose yung tali mo dun sa pangpang, hindi ko kagad papalaot yan. Dahan-dahan yan. Kung naiwan mo ng gabi yan at hindi mo napansin, hindi mo naitali ng mabuti, kinabukasan, dun mo mapapansin na wala na. Na pumalaot na yung bangka mo. You have lost your boat. That is also the description na binabanggit ng may akda rito. At ang sinasabi niya, kung hindi ka magpe-pay attention sa mga bagay na iyong napapakinggan, merong kaakibat itong o corresponding consequences. Every transgression, every disobedience receive just retribution. Take note the word just, because God is just. But also, let us take note that there is so much injustice in this world. Diba? Nangangamba nga tayo kung mapapanagot ba talaga itong mga nagumawa ng mga ghost projects dito sa mga flood control program na to na bilyon-bilyon ang kanilang pinakinabangan. But we as Christians, we believe in a God of justice. Hindi man ma-serve sa kanila in human justice. We believe in a God of justice. Na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, itutuwid at itutuwid ng Diyos ang mali. Paparusahan at paparusahan ng Diyos ang nagkasala. Makalampas man ito, magkaroon man ng kakuntsabahan, sabihin na natin, magkaroon man ng kakuntsabahan sa judicial government, branch of government natin, ang mga executive o ang legislative, sa mata ng Diyos, sa huling araw, on that day, that every knee shall bow, that every tongue shall confess, na ang lahat ay haharap sa King of Kings and Lord of Lords, there would be just retribution. There are scriptural verses about this. Hindi natin pwedeng isweep under the rug ito. Isaiah 59 verse 8 o Isaiah 59 verse 18. Isaiah 59 verse 18. According to their deeds, so he will repay wrath to his adversary, recompense to his enemy. Aba, ang talatang ito nagpapatunay, nagdedeklara na God is a God of just and He will respond in wrongdoing. Ezekiel chapter 7 verse 4. Ezekiel chapter 7 verse 4. I will punish you for your abomination are in your midst. Then you will know that I am the Lord. This verse reflects that our personal consequence of sin ay bunga ng ating pagkakasala at paparusahan tayo ng Diyos. Hosea chapter 9, verse 7. The days of punishment have come. The days of retribution have come.
Let Israel know this. It is a prophetic warning that divine justice is not delayed forever. Maaaring sa timeline ng tao, sa batayan ng tao, parang delay. Hindi. Iba ang timeline ng tao sa timeline ng Diyos. 2 Thessalonians 1:6. 2 Thessalonians 1:6. For after all, it is only just for God to repay with affliction those who afflict you. Nakaranas ka ng injustice sa trabaho? Nakaranas ka ng injustice sa komunidad o sa iyong eskwelahang pinag-aralan? Sabi dito God will repay with affliction to those who will afflict you. Mga kapatid, ang Diyos ng Biblia ay isang makatwirang Diyos. Panghawakan mo ito. At kung hindi man makamit mo ang hustisya in your lifetime, in the life after death, we can be assured that our God is a God of justice. Though you may not experience justice in your work or school or in your community, take hold of these verses that God will avenge for you, if not in this life, surely upon His second coming. Kaya napakahalaga ang sinasabi ng may akda dito. We need to take heed. Sapagkat kung hindi tayo mag-iingat, may consequences yung ating mga gagawing pagpapasya. Let us remember, our hearts is never neutral. Hindi po neutral ang ating puso. It's either softening or hardening. Ang puso mo ay lumalambot sa salita ng Diyos o tumitigas sa salita ng Diyos. Hindi pa pwedeng neutral yan. Kaya nga ang panawagan, mag-ingat ka. Pay much closer attention on what you hear. Kung ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos ay nagdadala sa iyo sa pagkalambot, pagpapasakop, pagpapakumbaba, pagsuko ng buhay, yan ay mamumunga later on. However, sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ay panay tanggi, panay kritiko, panay kritisismo, panay objection sa iyong isip, panay paglaban. Yan ay patunay na ang iyong puso ay tumitigas. Because our heart is always affected by the choices we make. And that's why we need to heed what we hear. Thirdly and finally, Hebrews 2:3-4. The greatness of our salvation. Verse 3, how shall we escape if we neglect such great salvation? Bakit mo daw mapapalampas yung mga napakayamang katuruang binanggit sa chapter 1? Bakit mo palalampasin ang mga dakilang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo? At dito binigyang diin pa ng may akda na ang katuruang ito, ang Ebanghelyo, ay unang isinaad mismo ng ating Panginoong Jesucristo. It was declared at first by the Lord. Remember in Luke chapter 4? Sa sinagoga, si Jesus ay naatasang buklatin ang Isaiah. At binasa niya yon at pagkatapos anong sinabi niya? Today, this prophecy is fulfilled upon your hearing. That is what this text says.
It was been declared by the Lord Jesus Christ Himself. It was declared by our Lord Jesus Christ Himself. Not only that, it was confirmed by those who heard Him. Sino po yung mga nakapakinig sa Kanya? Sino po yung mga nakasaksi ng Kanyang pagtuturo? Sino ang mga nakasaksi ng Kanyang pagkabuhay na maguli? Hindi ba yung mga kababaihan? Hindi ba kaya nga nung second Sunday, itinaas ko sa pedestal ang mga babae? Sapagkat they are the very one who support Jesus' ministry behind the scene. They are eyewitnesses. They are faithful believers. They are financial contributors to the ministry of Christ. And then the disciples. And then the 500 who witnessed na umakyat ang Panginoong Jesucristo based on 1 Corinthians chapter 15. Ano pang patunay? Pangatlo, yung signs and wonders. Yung various miracles at kaloob ng banal na Espiritu para patunayan na sila'y tinawag ng Panginoon bilang mga apostol. Na ang kanilang pagpapamalas ng signs and wonders na ating makikita sa Book of Acts ay patunay na sila ay mga authentic apostles. That's why in 2 Corinthians 12:12, turn your Bibles in 2 Corinthians 12:12, sabi ni Apostol Pablo sa chapter 12 ng 2 Corinthians verse 12, the signs of the true apostles were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. These signs and wonders is attributed because of the office of apostleship. However, after the church was built upon the teaching of the apostles, the apostleship ceased already. Which is, in logic, the signs and wonders that accompanied the office of the apostleship also ceased, found the foundation of the church. Lesson to observe. Let me propose 3 things as lesson as we discuss this part 2 of Take Heed of what you hear. First lesson, pay attention on your spiritual walk. Hindi lang kailangan mong magbantay, mag-pay attention on what you hear, bantayan mo kung ito ba ay may positibo o negatibong nangyayari sa buhay mo. It is very important not just to hear. It is important not only you watch and you care for what you hear, but you also observe and analyze and examine your spiritual walk. Ang illustration nga natin dyan, yung garden vegetable, di ba? The garden without constant care. If you don't take out the weeds, later on, it will take over. Likewise, our spiritual lives, our spiritual walk requires constant tending, constant cultivation, constant gardening. It is a spiritual duty. Ang bawat totoong Kristiyano ay merong responsibilidad na maging spiritual diligent. Individual spiritual diligence is necessary. Hindi po option yun. Hindi po option yung babantayan mo. Magiging masipag ka because it is the believer's responsibility to utilize the available means of grace for our spiritual growth
and maturity. God has given us the available means. Prayer, word, fellowship, church life. Kung hindi mo gagamitin ang mga available means na ito, you will surely and you will definitely drift away. Spiritual drifting will happen. Because a true believer, there is the intentional pursuit for God. Meron talagang tahasang sasadyain mo. Kaya kailan ka ba dapat mananalangin para mag-grow ka sa iyong prayer life? Sa panahon na may gana kang manalangin? Hindi. Kahit sa mga panahon na ayaw mong manalangin, kailangan mong piliting ang sarili mo at labanan mo para mapagtagumpayan mo ang katamaran sa pananalangin. Katamaran sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Katamaran sa pagdalo. Isa lang naman ang gagawin ng dyablo, maglalagay siya ng mga barrier. Alam na alam niya kung saan ka mahina. Alam na alam niya kung saan kanya titirahin para hindi ka magpatuloy at sumulong. Bakit? Because you failed to pay careful attention on the schemes of the devil. Hindi ka nagbantay ng puso mo. There is so much distraction, there is so much compromise. In the end, ang sisisihin mo, ibang tao. Sisisihin mo ang asawa mo, ang anak mo, ang church leaders, ang kapatiran, ni hindi mo maisip na ang spiritual backsliding and spiritual drifting, it all happens first and foremost sa iyo. Ikaw mismo, your inner struggle, your inner self. And that's the problem. Deluded ka na eh. Ayaw mong aminin na ikaw ang may problema. Nagbe-blame shifting ka sa spiritual condition mo. Pero ang totoo, you fail to take heed of what you hear. Ang totoo, you fail to keep attention. You fail to pay attention on your spiritual walk. You don't want accountability. You don't want to listen admonition. You hate rebuke. You always say, ang personality ko kasi mahiyain ako eh. Introvert ako. Pero hindi mo alam yung pagiging introvert mo, that will hinder you for spiritual fellowship and growth. And yet you enjoy the company of your unbelieving peers. And yet you enjoy the company of your unbelieving office mates, classmates. Hindi mo na-assess that your earthly priorities hinders your spiritual opportunity to mature. Turn your Bibles in Hebrews. We are in Hebrews chapter 2, right? Turn your Bibles in Hebrews chapter 5. Just three chapters. 3, 4, 5. Let's read verse 11 to verse 14. About this, when we much to say, it is hard to explain, since you have become dull of hearing. Take note, dull of hearing. Pumurol na yung pakikinig mo. For though this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again
the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskillful in word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by their constant practice to distinguish good from evil. So dito hindi patagalan ng taon ng Kristiyano. Sapagkat napakaraming Kristiyano, 10, 20 taon na, pero yung kanyang spiritual walk, parang sanggol. Sino may kasalanan? Church leaders? Si pastor na hindi nagtuturo ng tama? Si pastor na walang sound doctrine dala-dala para mag-mature ang spiritually babes in Christ? This verse tells us it's the person. He had no power of discernment. Trained by constant to distinguish what is good, what is right. Again, it goes back to the heart is not neutral. Maghihid ba siya sa salita ng Diyos? O hindi niya papansin ang salita ng Diyos? Secondly, second lesson, spiritual negligence lead to sure drifting away from the faith and worse, apostasy. Yung spiritual negligence mo, isa lang ang patutunguhan yan. Spiritual drift from the faith. At ang worse, apostasy. Yun yung pinaka end line. Pagtalikod sa katotohanan. At sasabihin mo, hindi na yan ang totoo. Ang spiritual backsliding, ayaw mong mamuhay ng katotohanan. Pero yung ayaw mo ng pamumuhay ng katotohanan, maaaring magdulot ito ng spiritual apostasy. Na dahil nasanay ka ng ayaw mong mamuhay sa katotohanan, ayaw mong lakaran ang salita ng Diyos, ayaw mong ipamuhay ang salita ng Diyos, nakalulungkot maaaring dumating ka sa spiritual apostasy hanggang sasabihin mo, hindi na totoo yan. At yan ang mga nangyari sa mga mananampalataya sa panahong ito. Kaya sila ay sinulatan ng may akda. Drifting, spiritual drift is subtle. It is like a boat slowly moving from its anchor. Spiritual drifts happen by neglecting hearing God's word. Tamad ka na nga mag-personal devotion, tamad ka pang mag-Lord's Day. A spiritually drift person is vulnerable to all forms of temptation. Because he had, without spiritual armor, naka-expose siya. He had broken relationship with God, and he had broken relationship with the people of God. Thirdly and finally, true believer will persevere to the end. Ang tunay na mananampalataya, para mapatunayan mo na ikaw ay isang tunay na mananampalataya, magpapatuloy ka hanggang sa wakas. The scripture explicitly states that there is perseverance. The reality of perseverance of the saints. First and foremost, because God will preserve you. But also, we will be using the means of grace. We will be responsible Christians. Romans 5:3-5
Suffering produce perseverance. Perseverance, character. Character, hope. Hope does not put us to shame. Philippians 1:6, Paul says, He, referring to God, who began a good work in you, will carry it into completion until the day of Christ Jesus. So magmula nung iligtas ka, dadalhin ka ng Diyos at gagawin niya, kaya mabuti man o masama sa iyong paningin. Ang lahat ng ito ay maaari niyang gawing pagkalakip-lakip na mabuti later on hanggang sa muling pagparito ni Kristo. This verse assures us that God finished what He started in the lives of His people. James 1:12, Blessed is the one who persevere under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Kaya nga pag ikaw ay dumaranas ng pagsubok, natetest talaga bang mahal mo ang Panginoon? Magpapatuloy ka ba sa gitna ng mga pagsubok at unos ng buhay? Because that's the testing. Matthew 24 verse 13. Dito natin makikita, perseverance is not just surviving, but it is transformative. Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Jesus Himself emphasizes that endurance is the evidence of faith. Ang pananatili, ang pagpapatuloy, ang siyang bunga at ebidensya ng tunay na pananampalataya. Kaya ang mga kapatid, make a spiritual examination. Renew your commitment kung kinakailangan. Commitment in your daily devotion, commitment into your accountability to the church and to the brethren. Spiritual diligence is contagious. Examine yourself whether you are in the faith. 2 Peter 1:10 ang sabi, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election sure. Ikaw mismo, malalaman mo kung tunay kang mananampalataya. I-treasure mo ang gospel. Let the gospel, let the word of God shape your decisions, your values, and your relationship. May these two sermons be a wake-up call to each one of us. At sa mga wala pang ugnayan kay Kristo, lumapit ka ng may pagsisisi at pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang mapasayo ang lahat ng mga espiritual na pagpapalat kaloob upang ikaw rin ay makalakad sa Kristiyanong takbuhan. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, pagpalain mo ang dalawang sermon series na ito na may kinalaman na bantayan namin ang aming pakikinig at ipamuhay namin ang aming pakikinig para sa pagsulong ng aming paglakad at pagsunod sa iyo. Ikaw po ang magligtas sa mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Ikaw ang magbigay tibay sa mga kaluluwang nangangailangan ng pagpapatibay at pagpanunumbalik loob. Tunay nga, Panginoong Diyos, ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Laan po tayo ng lang sandali para pagbulay-bulayan ng ating narinig.
Again, with the reminder of the focus kanina, let's ponder dun sa salita ng Diyos na narinig natin. So mga kapatid, huwag nating ipawalang bahala ang ating natamong kaligtasan, ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, which was reminded of us through the sermon na narinig natin. So wala tayong ibang pag-asa, wala tayong ibang dapat hangarin. Yes, meron tayong mga earthly vocations, may mga goals tayo, but again, our priorities should be or should lie in Christ only. So, awitin natin bilang response natin sa narinig natin. Let us sing our response hymn, My Hope is Built on Nothing Less Solid Rock. Sa Trinity Hymnal, hymn number 582. So, tayo po'y tumayo at awitin natin ang hymno na ito. The solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face, I rest upon unchanging grace. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When I shall launch in worlds unseen, oh, may I then be found in green, dressed in his righteousness alone, faultless to before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos.
ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu na siyang magsasariwa ng ating mensaheng narinig sa umagang ito, at naway maipunla sa pinakamabuting parte ng ating puso, ito'y tumubo at mamunga ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y mapusandali para sa ating announcement. Again, so mamaya po ang ating career orientation, no? So yung mga kabataan natin at yung mga in-invite, you are very much welcome to be part of this career orientation.